Pero siyempre lahat naman ng mga to dadaan pa to sa committee. May mga sa section 10 dito sa SDO, specifically section 10 penalties. Without prejudice to the filing of criminal, civil, and administrative cases, the penalty of perpetual disqualification from office shall be imposed upon the SDO for violation of any of the provision of this Act, including loss of benefits. And all of these stemmed from... Dito po sa ating committee hearing. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong batas na ipinasa, may mga qualification na po kami na isinaad. Yan, tama yan Yung bagong batas na iain daw ng Kongreso, may qualification ng SDO. Tama yan. Hindi katulad ni Acosta, mangmang Sorry Acosta, mangmang ka talaga. Biro mo, pinuno ng Davao Group. Parang mafia talaga ang Davao Pinuno ng Davao Group ang nakapalibot kay Sara. Kaya kita mo yung connivance, ubus-ubus ang pera ng taong bayan. Tama yan, may qualification. Unang qualification, magkaroon tayo ng anti-Acosta. Yolo, ano ba yung anti-Acosta? Bawal ang mangmang! Number one, kailangan, siyempre, bukod sa, kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. Tapos kailangan meron kang educational background na related sa accounting, auditing, or finance. At dapat yung approved fidelity band mo kailangan equivalent sa iyong accountability. Tama. Hindi katulad nung pinesto ni Sara na SDO, putik parang inutusan lang sa palengke. Diba? Parang inutusan lang sa palengke. Diba? Na bumili ka nga ng malunggay, tsaka 2 kilong carrots, sama mo na rin ng patatas. Tama yan. Dapat may background sa accounting, finance. Very good kayo dyan. Tama. Kasi nga, pera yung pag-uusapan ng SDO Hindi katulad ni Acosta. Putik naman nakita nyo yung ginawa. Winidro ko lang ng gas. Binigay ko kay La Chica. Amen. Our next question will be from Marian. Okay. Sir, dun sa, so tinatapos na nga po natin, kumbaga isasantabi natin yung confidential funds, yung probe natin ng good government dito. And si Vice President Sara Duterte, meron din po siyang statement, sinabi niya na with that nga po, at least kahit pa paano, matatapos na rin yung tinatawag niya na may relief daw po bala sa mga personnel ng OVP and sa Department of Education dahil natapos ng hearing kasi nung mga nakaraang linggo daw talaga nababali sa anxious daw sila, tormented. Takot daw sila sa buhay nila and that's why buti naman ngayon and with the impeachment nga po na isasalang na at least doon daw po masasagot niya yung mga dapat sagutin lalo na may proseso daw ng batas. So, sir, ano po masasabi niyo? Mas mabuti raw na mayroon nga impeachment dahil doon sa impeachment ako lang yung inahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Would you like to comment on that? Na, yun nga, with your pag-summarize or pagtapos po nito ng confidential fund probe ng good government. And sabi niyo po, tatalakayin niyo na rin sa impeachment proceedings, kumbaga, kung magtutuloy po sa Committee on Justice itong confidential fund probe.
Well, syempre, nare-respeto naman natin ang opinion ng ating Vice President. At kung sakasakali nga po na ito'y talakayin ng impeachment ng ating Vice President, yung mga bagay-bagay, no, yung mga ibang issue, siguro mas fully masasagot dun sa Committee on Justice. In addition lang po siguro, just a comment, I'm not sure if necessarily interrelated naman po sila eh. Kasi yung proceedings dito sa briefing, not really briefing, proceedings po natin dito sa good government in aid of legislation, iba naman po yung tutukan po natin as compared to impeachment. So I don't necessarily agree, although we respect the opinion, of course, that's the good Vice President's opinion. Pero for her to say na mas okay nang, I think that's the gist of it po, Marian, no? Tama. Na sinasabi niya, buti lang natapos na tong good go para makaproceed na sa impeachment. One, the impeachment proceedings is separate. Two, we don't even know if it's going to proceed because as far as we know, there were only 2 filings as of late. And we're unsure yet of how that's going to proceed po, no? If it's going to really afford her that, sabi niya po, she wants to she's willing to have face-to-face. But when it comes to the impeachment complaint po, that's a separate matter. It's different from this. So we're not sure also kung the articles of impeachment itself would include this. So it really depends po on yung basis doon. So yung point lang being, parang these are 2 separate matters and I'm not sure if it really follows po, no? Sir, I understand meron na rin pong parang nilalobby yung Makabayan Block or may nagpapapirma po nga nitong para sa, wanted resolution na po ng impeachment case at diretso na sa plenaryo. Kayo po ba willing kayo? Are you in favor po para pumirma dito sa impeachment resolution? Well, honestly, hindi ko pa nababasa yung laman ng impeachment complaint ng Makabayan Block. So, in the event na ibigay po sa amin to, pag-aaralan po muna namin kung ano yung laman nito. In my case po, personally, di pa po lumalapit yung Makabayan. I haven't seen yet yung impeachment complaint po nila. So, we can't really comment yet, having not seen the articles po. If I understand, Makabayan is only 1 article of impeachment. Tama po ba? And that's very different because I understand, comparing lang to the other impeachment, there were 3 articles, 24 grounds. So, you have to consider in po all of that in totality before choosing which one to support po siguro. Sorry. Follow-up lang, sorry, second to the last question. Sir, you mentioned po, Chairman Chua, several times na kulang po tayo sa oras. Tingin nyo, wala na pong panahon dahil nga magkakampanya na eleksyon. Do you think po it's better that this will be tackled, itong impeachment complaint, sa 20th Congress rather than sa 19th Congress? Ano po? Pakiulit. Sabi niyo po, wala nang panahon. Pinaka-challenge po, for example, para isulong nga po ang impeachment complaint kay VP Sara is yung time. Wala pong oras pa dahil magkakaroon na ng eleksyon, may kampanya, magiging busy, lalo na po kayong mga congressmen and senators. Kung sakaling umabot na nga po doon sa Senado yung bilang trial court, at ano po ba sa tingin ninyo? Better ba kung sa 20th Congress, tingin niyo po ba isa lang ang impeachment kesa sa 19th Congress? Well, yung Senate kasi is a continuing body. Hindi naman yan matatapos. Meron pa rin naman 12 senador. Yung comment ko po ay personal opinion. Oy, maganda yung yung point out ni Congressman Luistro diyan Kumbaga, kailangan mag-prosper po talaga ang Senado. Bakit po? Ang Senado lang po ang may matitirang mga tao. Sa Kongreso po, wala pong matitira kasi miski si Speaker, hindi po sigurado kung mananalo pa sila susunod. Pero ang Senado po, meron dyan 6 years na term na kabatch ni BBM. So sila ang maiiwan dyan, hindi sila kasama sa midterm election. Kaya po, kailangan mag-process talaga yung Senado. Tama si Luistro at si Escudero na kahit papano, hindi pwedeng sabihin ng mga senador na break at campaign period. Dahil may matitira kayong 12, meron pang magpa-function. Di ba? Oh, shoutout dyan, Rizalina Martin David.
Sa buong pamilya mo, nakakatuwa. Huwag nyo na ako sabihan nakakatuwa, pogi na lang. Masaya na po ako doon, pogi. Ang pogi-pogi mo. Lamang yun. At hindi po yun ang opinion ng lahat. So, sinasabi ko lang yun dahil by February, alam naman natin, national campaign na. And by March, local campaign. Although, syempre, ang trabaho naman namin, ang mandato po namin is hanggang end ng June. So, in the event naman na itong impeachment talaga ay Ang sagwa naman ng paunang pogi, ang nag-comment, sweet puke ko, putik. Ba't ganyan? Gara naman na itong pangalan nito, sweet puke ko. Ano ba nangyayari? Ba't ganun? Ang dami mong pangalan. Sweet puke ko. Sure ba yan? Sure ba tayo dyan? Sure ba yan? Positive yan? Positive info ba yan? Baka bawal sa mga diabetic yan, ha? Nakatakot yung pangalan mo. Grabe. Sweet poke ko. My God. Parang hindi naman, parang fake news eh. Parang wala namang ganon. Kaya nga, yung kakadebit, pero parang walang ganon eh. No, Chapaeng, parang walang ganon. Fake news. Fake news yan, fake news. umusad, syempre may obligasyon din naman kami na ito ay gampanan. We recognize Vic Sumintak, Net 25. Congressman Chua, sir, good morning. Sir, now that the House Committee on Good Government and Public Accountability is eyeing for a legislation requiring confidential and intelligence fund disclosure and penalties for misuse of that fund, may we know kung ano ang magiging hakbang ng Congress now that the Commission on Audit naglabas sila ng report na yung Office of the President ay top spender ng 2023 confidential and intelligence fund, pati yun ba ay bubusisiin din ng Kongreso kung papaano ginastos? Well, yung sa Office of the President is a different matter. Dahil yun may trabaho at may obligasyon ang ating Presidente bilang Commander-in-Chief. Oh, yan. Madidisit, narinig nyo. Ha? Ayan yung confidential pa ng Presidente. Obligasyon niya talaga magkaroon ng Confidential Intelligence Fund. Commander-in-Chief yun eh. Pinakatuktok ng gobyerno. So, yung benepisyo na yun, kailangan na kailangan niya. Kasi kailangan proteksyon ng Presidente para sa proteksyon ng bansa. Huwag kang mangmang, men. Ha? Siya ay obligado na magkaroon nun. Kasi nga, poproteksyonan niya yung bansa. Hindi ang katulad ng DepEd, poproteksyonan mo lang yung department. Hindi ang katulad ng OBP, poproteksyonan mo lang si Amores. Ay, Amores. Mali. Hindi ang katulad ng OBP. Hindi yan katulad ng OBP, yung mga amor-amor lang ang poprotektahan mo, may palabra de amor.
Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit 30 minutes, maubos ang Pangulo ang confidential fund niya, intelligence fund, kulang pa yon. Kasi nga po, pag nagkaroon ng national threat yung bansa, doon na ginagamit lahat-lahat yan. Oh. Kasi nga, proteksyon na ng bansa yan eh. Ayun ang mandato ng presidente. Proteksyonan ng bansa. Proteksyonan. Kaya yung confidential fund na yan, natural lang sa presidente. Pero if ever lang, para wala na talagang maging botas dyan, alisin na lahat ng confidential fund. Ibigay na lang natin yan sa karapat authorized agency, PNP, AFP. Okay? Alright. Ng sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. Oh. Ito pong ipinapasa po namin ay Kita mo, naisip ko na yan kanina. O ngayon lang naisip na itong mga congressman. Anong klaseng congressman kayo? Ay, joke lang po. Joke lang. Sir Joel, I love you. Sir Joel sorry joke lang yun. Tiga Binondo yan, sarap ng pagkain yan. Joke lang, Sir Joel. Joke lang. paglilimita sa mga ahensya na wala pong kinalaman sa national security, sa peace and order, at intelligence gathering. Kami po kasi confined, itong investigasyon namin is confined doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano. Yun kasi hindi maiisip nila. Bawa, eto may nagrarally sa Malacanang. Threat sa presidente. Pwede siyang gumamit ng confidential fund. Ganun eh. Kung pupuntahan niyang lugar, alam mo, pupunta siya sa Abu Dhabi. 'Di ba? Magpapadala siya ng advanced people doon na magsa-survey yung pupuntahan, yung mga hotel, yung kung safe ba doon. Magagastos na naman siya ng confidential fund. Pag pupunta siya dito, halimbawa sa regional, magpapadala siya ng mga advanced na tao, titignan kung safe yung lugar at maayos, magsasagawa sila ng konting doon, advance information, magagather sila, confidential fund na naman. Natural sa presidente. Kasi siya ang head ng Pilipinas, ang ulo ng gobyerno. Natural. Gagamitin niya yun. Kesa dito sa spare na vice presidente, spare lang yan. Kaso bida-bida eh. Ang daming gustong gawin, wala namang nagawa. Kaya nga mamaya pakita natin yan. Tsaka ni Congresswoman Luis Tro. In addition to that lang po, no, and just to be clear, 2 points make it different po. No? First and foremost, nabanggit po ni Chairman Chua, is that in relation to yung good gov, we were talking about confidential funds by civilian agencies that are not necessarily related initially. And whether or not this piece of legislation was passed, we are going to act on that. If someone filed a privileged speech or a resolution, if there were any regarding doon naman sa president, if ever it was found to be used in matters not related to their functions, then I think the committee would also take that matter up po. No? Yan ang sabi ni Gutierrez, di ba? Yung mga agencies, may karapat-dapat o designated na confidential fund. Pero ito talagang OBP, wala yan. Ito talagang DepEd, wala yan. Nagkaroon lang yan kay Sara. Kasi ang natural na meron, AFP, PNP, NEDA, NICA, National Intelligence, Achuchuchu, etc. na may agency natin na karapat dapat bigyan ng confidence, DOJ, NBI, mga ganyan. Pero, if ever, mag-file kayo na magkaroon kayo ng speech na nagpeprenda nyo na imbestigahan din yung Office of the President. Walang problema.
Eh di gawin nyo. Natural na yan. Di ba? Demokrasyang bansa tayo. So, gawin nyo. Hindi puro dakdak lang na nabubuhay kayo sa fake news. Difference is it did not happen po. Dito, confidential funds of a civilian agency. So, President, very clear po. In fact, if I understand po, sir, no, the COA, can you give us yung value po, sir, yung sa COA? Ano po yung nabanggit? For 2023 po ito, no? For 2023, the Office of the President under President Ferdinand Marcos Jr. is the top confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combine of 4.56 billion based on the report of COA Annual Financial Report. About confidential and intelligence funds po, no? We have to take note, yung sa good government, what we're talking about is confidential funds of a civilian agency. Intelligence funds po, which are related to national security concerns as disbursed by the necessary security agency. Iba naman po yun. And I think the bulk of my understanding of the news was correct. Yung sa 4 point something, majority of that was intelligence funds naman po talaga. So that's the first po na, the distinction between confidential and intelligence funds between civilian and security agency. Second matter po na yung pagkakaiba nito, we will take note, wala pong notice of disallowance. There was no notice of disallowance in the OP, and that's why no one has filed any privileged speech or Oh resolution. my God, DD shit, it hurts. It really about hurt. Why, Nyolo? What's the problem? Why the DD shit is crying to town? Actually, DD shit is crying to town because the intelligence and confidential funds of our beloved Bongbong Marcos have no, and I open close parenthesis, no disallowance. So how can we, the people in the Filipino people imploring the aid of the Almighty God, investigate the confidential intelligence fund of the President of the Philippines if there is no report of disallowance? Oh my God! Not like, Your Honor, Mr. Chair, I like to irritable. I like to irritated. I like to be irritated. Not like the confidential fund of the OBP or the Vice President in which amounting to 73 million disallowance, Your Honor, Mr. Chair. That's why we are in the process of this good governance hearing, and I'm so irritated. Hi friends and not friends and not friends. Okay na yung irritated. Okay na. Reiterate. Hayaan mo na yan. Parehas rin yan. Diba? Diba? Kasi sabi ko, I'd like to irritated. Nakalibadbaran kasi ako eh. Kaya irritated. Okay na yun. Huwag nyo nang baguhin. Nakalibadbaran ako eh. Diba? Dito po sa OBP, nagkaroon pa ng notice of disallowance. So that's one difference po siguro. And in fact, one of the provisions in the new piece of legislation is that the notice of disallowance would open up yung COA declassification. So I think those are the two kinds of distinctions. But in summary po, if ever there was a complaint, I believe the committee will hear it. But given po na one, it's not really, that was intelligence and not confidential. And two, wala namang notice of disallowance. I think we'd understand kung bakit wala po actually in the complaint. Okay. Sir, one last na lang go. On the impeachment issue, sir, as you have mentioned,
na kung sakaling dito sa House lumusot yung impeachment, pupunta ng Senado, yung panahon ang problema. Pero probably, sabi nyo nga kung Chua, continuing body ang Senate kasi may matitirang 12. Pero ang problema doon, di ba sir, based on the rules of impeachment, does not constitute a yung required numbers that is 2/3 to convict the impeachable official. Then what will happen to the impeachment case if ever makarating ng Senado? Well, unang-una, yung gagraduate po ay may mandato pa sila hanggang June, end of June. Hindi pa naman sila, ibig sabihin, hindi naman porke nagsimula ang kampanya, ibig sabihin ay hindi na po nila dapat kampanan ang kanilang trabaho. So kung ito po ay sumampa, whether may kampanya o wala, talagang siyempre bilang mga lingkod bayan, obligado rin po sila nagampanan ang kanilang trabaho. We recognize Miss Vivian, then followed by Miss Mela. Sir, bale, 1 week na lang before yung mag-break yung Congress. So, napag-usapan na po ba sa majority yung impeachment with this time left before mag-break? So far, wala pa naman po. And then, would you have information po kung na-transmit na sa Office of the Speaker yung 2 impeachment complaints filed so far? Sorry, wala rin po akong idea. Nakikiusap po kami. Kami po ay nakikiusap sa ating pinakamabilis na Secretary General ng Congress. Baka naman po atin nang maasikaso ang impeachment complaint. Baka meron pang bibilis dyan, Secretary General. Amen. Your reaction na hindi pa po natatransmit? I mean, if at this time hindi pa natatransmit? I believe ito po yung what we discussed in the previous press con question of yung 10 days. Is it necessary that it has to be transmitted immediately within the 10 days or do they really wait until the end? But given that the 10 days has not lapsed, we can't see any issues yet po, no? So we'll have to wait and see po with the Office of the Secretary General. And then sir, dito lang sa mga final po ninyo na bills so far, ano po yung mga nakita ninyo that prompted the filing? For example, yun po bang current SDOs, wala yung mga background na nabanggit po ninyo, etc.? Wala Ang sa SDO ngayon, basta't ikaw ay pinili ng head of agency, SDO ka na. Kaya nga medyo hinigpitan po natin dahil nakita po natin. At saka dito po, clearly, nilagay rin po namin na hindi mo po pwedeng i-delegate yung iyong trabaho bilang SDO. Ano yung danger nun, sir? Pag in-appoint ka lang, hindi ka permanent employee na SDO? Siyempre, kaya po namin na binigyan ng mabigat na para maiwasan yung pagkukuntsabahan. Yeah, ng head of that's true, Your Honor, Mr. Chair, okay? That's why we upgraded the qualification of the SDO, Your Honor, Mr. Chair. Because I'm so irritated. Because if you are not qualitatively not qualified, Your Honor, Mr. Chair, because she is like a Marites that is picking some vegetable in the market. So in this upgrade version, okay? So in this upgrade version or the amendment of the qualification of the SDO, this is so much better and so much good. Because in this amendment,
of the SDO qualification, they are required to be in a background in accounting, financing, or different kinds of experience regarding handling a tons of money. Because as we all know, Your Honor, Mr. Chair, as an SDO officer, you are required to handle tons of money. And I so move. Agency at saka ng SDO. In addition lang po, no? So generally, it's hard to summarize po, Vivian, sorry, kung what prompted us to file this legislation. But in relation to your question, the SDO, regarding, appointments in confidence, Oy, mahirap rin OMG! po because OMG, thank you ha. Wala ka ng pera. Lagi ka nagpapadala dito ha. Salamat OMG ha. OMG, salamat nga pala ha. Update ko lang kayo sa Arenola. Nagpunta yun doon yung asset ko eh. Kaso pag umaga wala sila doon, baka walang mag-receive eh. Iniisipan namin eh. Pag umaga po wala sila doon eh. Baka walang mag-receive eh. Update namin kayo sa Arenola ha. Baka walang mag-receive eh. the necessary nature of confidential funds, given that they are given, it's more, there's more impunity in relation to its spending, there's more discretion, and it's under less scrutiny, apparently. That's what you've seen in the Good Governance Committee. When you have familiarity between the head of agency and then the appointed person of trust, it would breed some sort, not really breed, but what we would see is it could be a possible avenue for collusion. So that's why one of the things that was pointed out in the new piece of legislation is that it should be a professional, permanent office already. So once we've determined first and foremost whether an agency will require confidential or intelligence funds, then they would also need a permanent position which will not change from administration to administration. So less likely na po yung chances of collusion. In line with that, kasama na rin po doon yung dangers of further delegation. Mawawala rin yung point nung measures na anti-collusion if you will still allow the SDO to further delegate to other persons. In fact, our understanding of the joint circular was that bawal na po diba, kung SDO po ako, bawal na po yan i-delegate. But given that we've seen that that is the practice, we felt that it is needed to necessarily spell it out in the law. So yun po yung ginawa po natin here. Amongst Oh my other things God! Okay. Oh my God, OMG! What the price? Oh my God! OMG, what's happening to you? Why you give love on Christmas Day? Why you give love on Christmas Day? Hey, $50 OMG. I'm so shocked, I'm very happy. You give love on Christmas Day. Christmas Day. OMG is full of love. Iiyak ang DDS. Iiyak ang DDS. Kaya tayo nare-report eh. Kaya nare-report yung YouTube natin eh. Kaya nare-report. Inggit na inggit sila sa atin eh. Napakanta ko doon ah. Aga-aga, $50. Salamat po. Hanggang dito na lang po yung live. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo next week. Okay na po. Hanggang dito na naman po yung live. Next week tayo magkita-kita. Okay na po ako. May panlamon na po kami. Maraming salamat po. Napaka-rolling ako ah. Mare-report na naman tayo nito. Wala na naman tayo nito.
Natatawa talaga ako pag natatawa si Mary Jane De Vera, naalala ko na naman yung picture niya kulay yellow. Dito lang sir sa yung isa niyo pang bill, yung imposing penalties for misappropriation of confidential funds. Wala pa po bang current laws punishing yung misappropriation, misuse of confidential funds? Actually, pag titignan mo kasi maraming po pwedeng maging punishment. Nandiyan dyan yung pagkamalaki yung amount, more than 50, plunder. So may mga so forth and so on, di ba? So ito naman po is in addition doon sa mga po pwedeng isampa. We have to take note po yung legislation natin. As we mentioned, ito na po yung sinasabi natin, in aid of legislation. We already have criminal laws. In fact, some of the words that have been thrown around were technical malversation, perjury, falsification, plunder, all of those put together. We already have the crimes to penalize. The problem is, we can't really pinpoint the liability. Kasi nga po, for example, ang sinasabi nila bilang SDO, I'm not liable kasi pinasa ko sa iba. Although alam natin there would be malversation, the question is, tama po ba yung pagpasa niya? Because that would define the procedure. Kung well and good, if they say, the finding is allowed naman under the joint circular yung pagpasa nung disbursement to a different officer, then baliwala yung mga current criminal laws po natin. But if now we have this law that says bawal na po mag-delegate further, the mere fact of delegating would now open them up to yung technical malversation na sinasabi natin and other criminal laws that we already have in place. Got it. Thank you. Kaya nga sabi natin, mas maganda talaga yung ombudsman plunder. Yun talaga. Kaso, andito na po tayo sa point na may dalawang nag-file ng impeachment complaint at yung pangatlo nga po ay nababalitaan natin na ang Katoliko ay magpa-file ng impeachment complaint, yung pangatlo. Wala pa yung mayorya. So, abang-abang lang po tayo ngayong December. Habang malamig po ang panahon, mainit ang mga chismisan. Kasi dito po talaga sa plunder, nakakasiguro tayo na ibabalik po ni Sara ang 640 million. Kung makasuhan siya, ibabalik niya yon. So, mahihirapan na siya, magluluga-luga na siya para ibalik nun. Diba? Tuloy pa ang impeachment. Ay, mahirap sa atin, naiinip kayo eh. Huwag kayo mainip. Sabi ni Chapaeng, tama, malversation yung pag-asa niya ng budget sa ibang official na hindi naman dapat doon yung pondo, kundi ang hawak niyan, disbursement official ang hawak. Tama. Diba? So, wala tayong magagawa. Nandito na yung impeachment. Suportahan na lang natin. At maganda na rin to nandito yung impeachment eh. Kasi, magiging maingat talaga yung mga senador. Kasi alam niya, nakabantay ang totoong taong bayan. Tayo po yung tayo po ang totoong titi. Tandaan nyo Okay? Sabihin nyo muna, titi ako. Tayo po yun. Tayo po ang titi ng Pilipinas. Okay? I-type nyo mo dyan, titi ako. At parang ayaw nyo. Parang nagdadalawang isip kayo. Bakit titi? Totoong taong bayan. Titi. Ayaw Tayo po ang totoong titi. Magtiwala kayo. Totoong taong bayan. Tayo yun. Kaya tigasan natin ang loob natin. Tignan mo yan. Todang gala
Tatayo tayo. Tigasan natin to. Tatayo ba tayo? Tatayo! Oh. Tinatanong ko kayo lahat. Tatayo ba kayo? Mga katiti. Oh, tatayo. Sumagot kayo mga katiti. Tatayo ba kayo? Lalabasan ba kayo? Ay, hindi sumagot. Tigas ng ulo nyo, ah. Ay, hindi sumagot, ah. Bakit yung ano? Bakit kasi yung TTV? Tabuha na tayo. Ang tatanda na natin, tas TTV pa. Sabihin nila sa atin, may TV tayo. Pinatawag ko kayo, mga katiti, upang tayuan at tindigan. Atin! Shoot! Miss Mela. Hi, sir. Good morning po. Kong Chua and Kong Roj, Rosalie. balikan ko lang po yung statement natin, yung press release natin kahapon kasi nabanggit nga po na may pinapacheck na tayong 1,992 names allegedly not tied to allegedly OVP secret fund anomaly. Tanong ko lang po sana kung may update na sa PSA about this big numbers ng pinapa-verify natin and kung sakali mang may resulta na, paano po ito makakaapekto sa ating findings gayong tama po ba, di ba tinapos na natin yung about sa confidential funds? Well, unang-una, inaantay pa namin yung resulta sa PSA. Pangalawa, wala pa naman po kaming committee report na ginagawa. So, kung ano man yung magiging resulta ng findings, makakaasa kayo na isasama po namin yan sa committee report. So ngayong taon, sir, wala nang hearing, tama po ba? Ang good government... Wala nang hearing this year. Wala. Next year. Well, kagaya po ng sinasabi namin, sinuspend lang naman namin. Hindi pa naman namin tineterminate eh. So, Open pa rin open pa rin. ma-discuss. Yes. Opo. Sorry, may isang question lang po, other topic. Kay Kong Roj, kahapon po kasi sa plenary, inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill number 1113, rationalizing the safety measures and penalties relative to the operation of motorcycles. Kayo po as a One Rider Party List, ano pong masasabi? Ayan, wala na yan. Tukol na yan sa One Rider. Ayan po, Ayan po, malinaw na malinaw po, in-explain po sa atin, ang confidential fund po ng presidente ay legal. Ang confidential po ng vice presidente ay optional lang yan. Okay? Optional po siya. Iba po yung optional at legal. Yung legal po talagang mandato niya magkaroon. Nararapat po magkaroon. Yung vice presidency po, pwede pong wala, pwedeng meron. Dahil noon pa mga katiti, walang confidential fund ang vice presidente, ang DepEd. Nung dumating lang si Sara, mga katiti, pero nung dumating si Sara, nagkaroon na ng abot na confidential fund. At ang mahirap po, hindi niya mapaliwanag. Yun ang po ang nahihirapan tayo. Na hindi po pwede yun na ikaw ay may confidential fund tapos hindi ka nagpapaliwanag. What a shame. Diba? Okay, ayan po ang ating reaksyon ha. Ayan po at mamaya magkita-kita tayo uli ng live.
Mga katiti. Okay, seryoso muna po tayo ha. Seryosong bagay to. Kasi po, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang isa po naming miyembro ng BMB family ay namayapa na po. Si Mami Rosemary Lot. Mami Rosemary, I love you so much. And salamat sa pagiging parte ng ating channel. And pipilitin ko po makapunta sa iyo dyan sa Bulacan. Magkita po tayo dyan, Mami Rosemary. Si Mami Rosemary po ay pumanaw po kanina lang, na-stroke po siya. Mami Rosemary, I love you. Salamat sa tulong, salamat sa pagmamahal. Ito po siya, oh. Pakita ko lang po. Hello everyone. Hello Nyolo. Hello admin. Rosemary Lot, Mami Lot. Kung tawagin mo, happy birthday to you, Nyolo. And may you have many birthdays to come. May God bless you always. Sana magtagal ang family natin. Maraming salamat, everyone. Love you all. Love you too, Mami Lot. At kung nasan ka man, mahal na mahal ka namin. I love you. Thank you. Ano ba yan? Napindot ko pa yung laughing emoji. Ano ba naman to? Nasanay kasi ako. Sorry, Mami Lot, ah. I love you, Mami Lot. Thank you sa suporta mo dito. And in behalf of BMB family, mahal na mahal ka namin. Thank you. And may miss ka ng BMB, may miss ka ng dito sa comment section. And salamat palagi. At sana ipagdasal mo kami dyan. Napatnubayan kami dito. I love you sobra. Thank you sa pagmamahal. And lagi nagpi-PM yan sa akin. At yan nga po yung sinasabi ko sa inyo na itong mga pagla-live natin, ito nga po mga bagay na to. Dahil nga po, dinadaan ko lang sa biro kasi marami po talaga na mga senior citizen natin at mga may edad nating subscriber ang napapasaya natin. At itong ang programa na to, ang isang nagbibigay daan para makalimutan nila yung mga karamdaman, yung mga katulad ng cancer, mga ganyan. Nakakapanood sila dito. Marami po tayong subscriber na ganyan. At isa nga po si Mami Lot na napapasaya natin. And I love you, Mami. Thank you. Gabayan mo kami dito. Lagi nyo kaming ipagdasal at pagdadasal ka rin namin. Magkita tayo this week. Diyan, pupuntahan kita sa Bulacan. And I love you so much. Thank you. Isa pa para kay Mami Lot. Isa pa. Hello everyone. Hello Nyolo. Hello admin. Rosemary Lot, Mami Lot. Kung tawagin mo, happy birthday to you, Nyolo. And may you have many birthdays to come. May God bless you always. Sana magtagal ang family natin. Maraming salamat. Thank you, Mami Lot. Salamat naging parte ka dito. Thank you. Love you. Thank you. Kita tayo this week. I love you, Mami Lot. BMB, thank you. Huwag ka mag-alala, Mami Lot. Nandito yung BMB family para sa'yo. Thank you talaga. And di ka namin makakalimutan. And sa pamilya po ni Mami Rosemary, magpakatatag lang po tayo. And kaya po natin to. Salamat po. Thank you po. Kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Handa na ba kayo mga Dabarkads?
Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.